Ang lalim na naman ng putik dito. Ayan, oh. Ulit dito. So maaring dun sa unahan papuntang Laurel ay meron pa rin tayong ma-experience na ano, meron tayong ma-encounter dyan na mga flood area pa rin kasi ano bahain talaga, yung mas bahain yung parte na yun dun sa unahan papuntang ano, yung in between Laurel at Agoncillo. Nandito na tayo ulit sa ating motor at nakita nga natin yung ano, barko dyan na sumadsad. Kung kanina dumaan tayo dun sa Jokno Highway, ngayon naman ang daanan natin is yung Agoncillo pa diretso ng Laurel, tapos aahon tayo ng Sampaloc Road, Sampaloc Tagaytay Road bago pabalik sa atin. So dito hindi masyadong ano, hindi masyadong yun lang talaga yung barko ang minala. Si Tatay Johnny, shoutout kay Tatay Johnny dito sa Barangay Wawa ibaba ano. Ano kasama na to ng Barangay Wawa? Hindi na. Ito Barangay Maligaya, ito Barangay Anak Dagat, yun ang Barangay Wawa. So nakakasakop dito Anak Dagat. Anak Dagat nito. Ayan, shoutout kay Tatay Johnny. Sige po, salamat po. Tuloy na po ako. Ingat sa biyahe. Opo, salamat po. Yung section ng kalsada na sinabi ko kanina bago tayo mapasok ng bayan ng Laurel, bayan ng Limery. Yan, yan ang sa unahan, yung unahan na yan. Yan yung papuntang Agoncillo. Diyan tayo dumaan. Makikita natin dito, grabe yung bakuna at saka puro putik na gawa ng bahain nga itong talagang kalsada na to, itong area na to, no? Bago makarating ng SM ng ano, Limery. So ito papunta ito ng Agoncillo, Batangas. Dito na tayo dumaan. Kanina doon tayo dumaan sa may part ng Kalaka, no? Sa may Jokno Highway. So ngayon, ito naman baybayin natin Limery to Agoncillo, tapos Agoncillo to Laurel, Laurel to Talisay, tapos bago tayo umakyat ng Tagaytay. Nandito tayo nung kasagsagan ng bagyong Christine. Itong buong area na to ay lumubog ito sa baha, lumubog sa putik. Maging itong kalsada ay natabunan ito ng putik. So ngayon, bagyong Uwan, sa awa ng Diyos, walang pinsala dito sa part na to ng ng Batangas, no? So sa kasamaang palad, no, yung part ng Catanduanes, Samar, Kasiguran, nakita natin sa mga social media, no, na may mga nagpost na matindi silang tinamaan ng bagyo. So maswerte tayo dito dahil hindi tayo tinamaan ng napakalakas na ano, hindi tayo sentro sa napakalakas na bagyo na yun, yung bagyong Uwan. So ayan, mag-iingat tayo at palagi pong magdasal. So tuloy-tuloy lang tayo dito, diretso natin to hanggang Agoncillo, pero hanap tayo dito sa gilid-gilid kung may makakainan tayo dito ng ano, karinderya. Wala muna tayong drone shot nga sa pagka ngayon dahil napakalakas ng hangin. Nakikita natin dito yung ano, DPWH na nagki-clearing ng kalsada. May baha pa rin pala dito, minaha ulit pala itong ano, part na to. Uy, lalim. Shoo! Baha pa rin pala dito, guys. So parang pinaalala sa atin ulit yung nangyari dito nung yung Christine, no? Bagyong Christine. Ang lalim na naman ng putik dito. Ayan, no? Bago lang itong baha na to? Bago lang po ito binaha? Bago lang po ito binaha? Nung uwan lang? Ay grabe. Sige po, salamat po. Ayan, no? So binaha ulit pala ito ng uwan, no? So lumubog ulit pala itong part ng ano, Barangay Ilaya, Barangay Subic. Ano na yata to, ibaba na yata to, ano, Ilaya yung nadaan natin. Alin ko, Subic, ibaba ata to. Ay grabe, ang dulas. Sus, lumubog na naman dito, no? Pero at least hindi na ano yung mga kabayan dito, hindi pinasok, kalsada lang. Dito lang sa kalsada. Grabe, lalim ng putik, oh. Diyos ko po. Buti na lang at maganda na yung gulong natin.
Nakapang ano tayo eh. Yung sniper natin naka 40-60 to eh. 40-60 tire tayo. 40 off-road, 60 road, no? So maganda-gandang klase na, maganda, but at least kahit pa paano makapit sa putikan saka sa rough road. So dito may konting ano din sa part na to, malalim na parte ang putik. Ayan, may convoy ng ano, ng ano ba ito, ambulance. Unahin natin silang lumusot. Ayan, I think ito pa yung mga truck na nadali ng Christine noon, no? Hindi na nila naisalba. Ayan, truck na yan, no? Yung kulay green yung ulo. So siguro napinsala ng husto yung ano, makinan to, kaya hindi na nila na isalba, no? So ngayon, bagyong uwan binaha na naman pala ulit dito. So maaring dun sa unahan papuntang Laurel ay meron pa rin tayong ma-experience na ano, meron tayong ma-encounter dyan na mga flood area pa rin, kasi ano eh, bahain talaga, yung mas bahain yung parte na yun dun sa unahan eh, papuntang ano, yung in between Laurel at Agoncillo. Ow! Nung naputol na tulay dito, yung nagduduksong ng Laurel at Agoncillo, naputol ito nung Christine. So ngayon, ayan o, gagawin nila ng ano dyan, panibagong tulay. May truck ng sundalo, saan tayo dadaan? Nakaharang pa yung truck ng sundalo, alis ata yan. So yan o, ito yung sa left side, gagawin natin nilang tulayan. I think gagawin nila ng tulay dito, kasi tulay dito talaga to dati, tinangay ng ano, ng baha. So mababa lang kasi yung ano, tulay na yun, parang ano lang na kalsada, kalibil lang nito, mataas lang dito ng konti noon. So ito itong binaybay natin, ito yung temporary road. Dati naggawa sila dyan, yung gawa ng mga militar, no, dyan sa kabila, sa left side. So ngayon dito binago nila ulit, dito naman yung temporary, kasi yun yata sa taas ay gagawin na nila yun yung pinakagagawing pinakatulay talaga, final ano na tulay. Ay grabe, sabi na binaha na naman dito, no. So ito na yung Agoncillo Baywalk. Oh shush, tatay nagpi-fishing din, no? Ano mga nagpi-fishing? Ayan, Agoncillo Baywalk guys, ito na yung Agoncillo Baywalk. At ito naman yung Taal Volcano, at yun naman yung Mount Makulot. So napakaganda dito tumambay, sarap dito tumambay, no? Kung meron kayong ano, pamingwit, pwede din mamingwit dito, ganda mamingwit dito. Kami tilapia dyan, tsaka biya. Kaya nang ba tawag? Biya ba yun? Ang matawag dun, yung pantilapia na matulis ang uso, biya ba tawag dun? Sas grabe, binahaan na naman pala itong kahabaan na to ng Agoncillo to Laurel. Muli na namang natabunan ng putik. Ayan oh, kapal ng putik dito. So malaki-laki na namang kutkutin to ng mga taga DPWH. Kapal ng putik sa kalsada, talagang hindi mo na makita yung sementadong kalsada. Puro burak na yung tumabon sa semento, no? Makapal ito, ang kapal. Ayun, uy, dulas. Oops, masayaw-sayaw tayo. Uy, ouch. Tapos dito binabakuna. So talaga parang ano, bahain talaga itong area na to. Ayan o, lalim ng tubig. Uy, malalim pala yun. Tapos dito may bakunang nagki-clearing. Ito naman sa bungad kanina may bulldozer at saka ano, makikidan mo na tatay. Baka tampalin mo ng yung bakit. Nagutom na talaga ako. Wala nang kainan dito sa bandang to. Wala nang karinderya dito. Nangantay hanap sa may bandang Laurel na. Pagdating dito baha ulit.
lalim ng tubig. Saan tayo dadaan? Gayahin natin itong ano, lokal. Saan siya dumaan? Dito tayo dadaan sa dinaanan niya. Ow! Ang lalim ng putik. Hindi kinaya, baba. Grabe ang putik dito na naman. So ito talaga yung nakakatakot dito sa kalsada dito. Ang lugar na to, dito sa, ay lalim nun. Dito sa Agoncillo at Laurel, no? Kasi dyan, galing yan sa kabundukan eh. Ow! Oy, dulas. Bawal tayong dumulas dito. Oops. Iingay na, parang kadena natin yung nag-iingay ah. Naglalagatakan yung kadena natin. Sus, mukhang mali na piliin nating daan ha. Dapat doon na lang tayo. I-recommend ko pa to sa inyo yung daan na to, no? Pero talagang napakagandang mag-ride dito. Ang ganda ng mga view dito. Yung ano, no? Gilid nitong Taal Volcano. Unfortunately, may bagyo tayo, kaya to binaha na naman ulit to. So kung kayo makaranas ng ganito, huwag kayo mag-ride dito na after bagyo. O maaari yung tag-init na magandang mahaba ang magandang panahon, saka kayo pumasok dito. Kasi kung ayaw yung madumihan yung mga motor nyo, saka ayaw yung magputikan yung mga sapatos nyo. Huwag mong subukan. Ito na naman. Grabe, tatakbo lang tayo ng ilang metro, meron na naman. Bilis ng pick up ah. Sa likod natin may 4x4 na pick up sa likod natin. Hindi, Mitsubishi. Oh shit, grabe ang po, ang dulas. So ayan yun, sinasabi ko guys, na magandang view. Ito yung Mount Makulot. Ito naman yung Taal Volcano. Hindi pa natin makikita yung pinakaano ng Taal, no? So ayun, I think ayun yata yung pinakaano ng Taal, no? Mataas yung Binintay ang malaki. Sa dalawa yan, Binintay ang malaki at Binintay ang maliit. So tara, part dun sa may buso-buso, matatanaw na natin yan. Kaya lang kailangan muna natin lampasan itong ano, obstacle dito. Lalim ng tubig. Pero simula nung nagra-rides tayo sa mga ganitong klaseng kalsada, parang hinahanap-hanap na natin yung adrenaline, no? So kaya nagpaplano ako kumuha ng CRF, no? Kaso wala pa tayong magandang budget eh. Kung may maganda na tayong budget, gusto ko talaga CRF. Maganda na sana 250 para may konting power sa mga ahon-ahon, no? Or kahit 150, goods na yun, boss. At mga CRF 150, okay na yun. Basta kung anong kaya natin sa budget, no? Soon. Kaya mag-share kayo at manood kayo dito sa ating video. Huwag nyo i-skip yung ating ano, ads, para may review naman tayo. Para matulungan nyo naman ako makuha natin yung ating pangarap na CRF. Para mas marami pa tayong off-road adventure, no, na may upload at may share sa inyo. So pangarap ko kasi matawid talaga yung general na car to Dingalan. Marami nang gumawa niyan, pero siyempre gusto nating matawid na ano, yung patunayan natin sa sarili natin na kaya rin natin gawin yan. Sinubukan na namin ni Sir Jan dati yan, kaya lang nasira yung aming mga motor. Paano ba naman, big bike yung dala namin nun. Lumubog kami sa ilog, nasira mga motor namin. Hindi lang siguro 5 beses kaming tumumba at sumimplang dun sa general na car. Pero siyempre naman,
hindi naman tayo napapano, iningatan pa rin tayo ng Panginoong Diyos, no? Yung motor natin medyo may konting damage, pero tayo wala man lang tayo na, hindi man lang tayo nagalusan. Yun ang maganda ron. At nag-enjoy din tayo, no? Sobrang nag-enjoy kami ni Sir Jan, no? Yan nga lang, medyo masakit sa bulsa kasi ang dami namin pinagawa sa motor pagkatapos. Kasama na talaga yun sa pagiging ano, no, adventure rider. So dito, sniper na lang yung motor natin ngayon kasi since naibenta na natin yung ating big bike, yung ating CB500X. So hinahanap natin ngayon yung magaan kasi mabigat talaga, hindi pwede sa off-roading talaga yung mga ganun. Pwede naman pagka yung skills natin eh talagang magaling ka na magmotor. Pero sa skills natin, hindi na natin kaya yung ano, hindi pa natin kaya yung ganung kabigat na motor para sa mga off-road, no, ng mga medyo technical na off-roading. So mas maganda si RF, magaan-gaan 'yon. Ayan, oh, dito, sos. Grabe putik. Sobrang putik. So dito, itong barangay na to, ito daw yung ano, nakaranas ng asphalt na ano, nung bumuga ng ano, nung nakaraan lang. Anong petsa ba yun? Pumutok yung bulkan eh. Bumutok ulit yan nung nakaraan lang. So dito, ramdam dito yung ano, asphalt. Kasi umulan nun. Nung umulan, kasi may kasamang abo yung ulan. No, may kasamang, anong tawag ba doon? Lahar. Yung ulan. Oh, yan, tumawag na si Commander. Hindi pa tayo nakakain. Sa trabaho na siguro siya. Walang signal, may na-signal dito. Oops, so ayan, update mamaya doon sa unahan. Kausapin ko muna ating Commander. Ayan, dito, so ginagawa tong part na to dahil noon naputol to nung Christine, hanggang sa ngayon hindi pa naayos, hanggang sa ayan, binaha din uli. Mukhang pahirapan tumawid, nagkabuhol-buhol na dito. Ayan natin kung anong sitwasyon dito. Ayan, ito yung buong kalsadang tinangay ng ano, Christine noon. Ito nagawa na nila yung kabila, oh. Sementado na uli. Ayan, naputol to kasi na-wash out yan. Isang buong ano na yan, section ng kalsada na yan. Talagang ano dyan, naubos yung mga semento dyan, tinangay ng ano. Ayan, may ano na, oh, may spillway na pala yan sa ilalim mo. So ayan, ito yung part ng kalsada na bumigay noon. Ayan, oh, yung lumang kalsada. So ayan, pahirapan pa rin pala dito. Ito na ulit yung muling daan natin dito. Ang last natin, I think nakapag-ride pa ako dito after nung Christine. Siguro mga ano ba yun, 6 months ago. Pagkatapos nung Christine, nag-ride pa ako dito. Pero maganda ang kalsada dito noon kasi na-renovate na, at saka na-clear na nila to lahat ng mga debris dito. Kaya lang ngayon, nung bagyong uwan, binaha ulit itong area na to. So mabuti hindi naman ganun kalakas ang baha at hindi na pumasok sa mga kabahayan. May mga ilang bahay na naabot ng konti, pero hindi na talaga ano, tulad nung Christine noon na talagang halos kalahati ng bahay, o yung ibang bahay talaga hanggang bubong yung tinabunan. So yan, oh. Kasi mababa pala talaga itong area na to, kaya ganito. Up. Sayang di tayo makapagpalipad ng drone dahil sobrang mahangin ngayon. Napaka-risky ng ano, para sa ating drone. Oh, malalim tubig. Dito sa kalsada. So ayan na yung view na sinasabi ko, guys. Ayun, oh. Napakaganda. Ayan, dito ang kalsada. Napuno na naman ng putik. So yun talagang problema dito. Buti na lang dito, ano, putik na parang buhangin, oh. Matigas siya. Ayan, oh, buhangin, parang galing sa ilog. Hindi yung nagpuputik na ano, madulas.
Ito yung kainan dito. Hindi ko alam kung bukas pa to. Parang hindi na to nagbubukas. So ayan na yung Taal Volcano. Sa harapan natin. Doon sa may part na buso-buso, matatanaw natin yan ng halos malapit na lang. So ayan, ito yung spot na tinambayan ko noon. Dito ako nagpalipad ng drone. So ayan na yung Taal Volcano. Ayan guys, ang lapit na natin dito sa Taal. So nung nagpalipad ako ng drone dito, ito exactly na pwesto ko nung pinalipad ko yung drone ko doon sa mismong bunganga. Ayan yung bunganga ng bulkan mismo. Hindi natin makita yung bunganga kasi yan, medyo mababa tayo eh. So mula dito hanggang doon sa pinaka-bulkan, medyo malapit lang tingnan yan, pero nasa mga 4 kilometers po yan guys. Sa mga 4.8 kilometers hanggang doon sa mismong pinaka-bunganga ng bulkan. So dito ako nakaupo noon, nagpapalipad ako, pinaliparan ko doon hanggang sa pinaka-bunganga ng bulkan. So unfortunately ngayon, hindi natin magagawa ngayon yun dahil mahangin masyado. Sobrang mahangin. Yan, tsaka may ambon-ambon pa. So yan. So ito yung mga view na pwede nyo makita dito pag ride kayo dito sa around Taal, no? So itong buong lake ng Taal, naikot ko na to. Simula ng Talisay, Laurel, Agoncillo, tapos sa San Nicolas, umahon tayo ng Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, Mataas na Kahoy, tapos Balete, Tanawan, then going back to Talisay. So itong pinaka circumferential road nitong naikot ko na. Bagamat dito sa may bandang Alitagtag at San Nicolas, sa pagitan yan, kailangan mong umahon dun sa may National Highway para maikot mo itong buong Taal. Kasi wala pa yan sa pinakagilid nitong lawa. Wala pang kalsada dyan. Bangin yan dyan eh. Sa may Alitagtag hanggang Cuenca. So yan, tuloy na ulit tayo sa ating biyahe. Papunta naman tayo ng Laurel. Sa unahan lang ay part na ng Laurel. Yung barangay Buso-Buso, alam ko part na siya ng Laurel eh. Yun yung pinaka huling barangay ng Laurel bago mag-Agoncillo. So dito na tayo, Buso-Buso, barangay Buso-Buso. Ito na yung pinaka huling barangay ng Laurel. So ayan. So kung gaya naman tayo ng Agoncillo tulad ng ginawa natin ngayon, ito yung pinakaunang barangay ng Laurel. Pinakaunang barangay ng Laurel mula Agoncillo papunta sa bayan ng Laurel. Ayan, dito medyo okay na dito, wala na masyadong flooded area. Nasa may bandang unahan, alam ko medyo mababa pa dyan eh. Nilawakan pa pala yung kalsada, nag-road widening pa sila dito. Nagdagdag sila ng isang lane doon sa southbound. Bago na yung panahon, nagbago yung klima. Pagdating natin dito sa may Laurel, maambon na. Doon kanina sa Lemery, sa bayan ng Lemery tayo kanina, doon sa may dagat, napakainit, sobrang init doon. Pagamat mahangin pero mainit. Dito maambon, same thing nung papunta tayo doon sa Lemery kanina, sa may Tagaytay. Pagdating natin ng Tagaytay, maulan, pero nung umalis tayo ng Carmona ay mainit, no? So ngayon pabalik tayo dito. So talagang itong part ng Tagaytay at Laurel, Talisay, so Alfonso, mataas kasi yan at saka mapuno, malamig pa ang parte na yan, kaya ito madalas ang ulan. Ayan, maambon-ambon. So mahina lang naman siya, konting ambon lang talaga. Buso-Buso view deck, no? Ayan, may sign dito, ayan, I love Buso-Buso. Ito, I love Buso-Buso. Tapos meron silang maliit na parang ginawang dito, viewing deck dito sa tabi lang. Ayan, ayan, viewing deck na nakalagay dyan. So tingin tayo sa likod natin, sa dinaanan natin, kung ano bang makikita natin dito sa viewing deck nito. Ayan, ito yung viewing deck nila. Tapos ayan, yung napakagandang view na makikita natin dyan, yung Taal Volcano. Tsaka yung mga nagkalat na sa lawa, o yung mga anong tawag dyan, palaisdaan. So yan, so tara, ayun, tumawag na ulit. wala kasing signal. So diretso na tayo, ahon tayo na Tagaytay.
ulap dyan, no? Parang napakalakas ng ulan sa Tagaytay. Ayan, no? Makikita natin. Sana hamog lang yan. Or tingin ko parang ulan eh. So malapit na tayo dun sa tulay kung saan naputol noong bagyong Christine. Tingnan natin kung yung kanilang ginawang panibagong tulay ay hindi ba nalampasan nung tubig ngayon. Kasi sigurado ako tumaas yung tubig dun, kung hindi man ganun kataas, pero bahagyan tumaas yun. Tingnan natin kung effective or yung kanilang tulay, no? Yung bagong ginawang tulay, kasi mababa yun eh. So, makikita natin yan ngayon. Ayan, ito yung arko ng Gulod. Dito na tayo sa Laurel at malapit na tayo dun sa paakyat ng Tagaytay. Sakto naman na, ayan, no? Tingnan sa taas, nagkaroon na ng konting clearing at wala na yung ulan, tinangay na ng hangin. Doon na siya pati, oh. Papunta na yung ulan doon sa may Tanawan. So ito na yung part na naputol na tulay nung Christine. Ayan, no? Yung padiretso na yan. Dito tayo, ito yung ginawang panibagong tulay. So ayan, hindi siya nilampasan ng tubig. So mabuti pa pala itong tulay na to, no? So ayan. Oh, hindi, umapaw din pala dito. Tingin ko umapaw din dito yung baha na malakas. So hindi rin pala to madadaanan kapag ka talagang malakas ang baha. Kasi tingnan natin kung may mga putik dito, tsaka yung mga debris. Ayan, no? Ang lakas ng tubig. Ayan, no? May debris dyan. So ibig sabihin umapaw dito ang tubig baha. So hindi rin siya madadaanan talaga kapag bumabaha ng malakas. Delikado siya sa sa mga malalaking truck siguro na medyo matataas, pwede, mabibigat. Pero sa mga motor, kotse, tricycle, delikado, no? So ayan, bumusa naman ang ulan. Tamira. Kala ko ba lumiwanag na, pero may ulan pa rin. Tayo Talisay, Batangas. So lampas na tayo sa Laurel at papasok na tayo ng Talisay, Batangas. Mabuti at nawala na yung ulan. At wala na rin ditong mga binabahang portion ng kalsada. Meron naman, unti-unti, pero hindi na tulad dun sa may in between Laurel and Agoncillo na talagang napakaputik. Oh, bakit naging one lane dito? May nag-slide na kalsada ito. Naputol nung kabila. Nawala yung lupa sa ilalim ng kabila ng kalsada, kalahati ng kalsada. Hinain ng baha. Yun yan, goldfish. Ayan, no? Mga huli nila, tilapia, pinamibenta nila, no? Yung mga huli nila dun sa pangangawil. Lumi muna tayo dito dahil kanina pa ako nagugutom. Kumain muna tayo, yan. Lumi. Ito lang dating ko dito sa may kainan, dito sa may Talisay. I think ito yata yung Barangay Sampaloc, bumuhos na yung napakalakas na ulan. So order tayo ng ito, Susi Canton. Ayan, Susi Canton daw. Meron pala silang gutong Batangas kaso yung iba kasi hindi na available. Hapon na kasi ngayon. Okay. Wait natin yung order natin. So dito tayo nabot ng ulan. So saktong pagdating ko dito sa kainan na to, bumuhos yung napakalakas na ulan. So dito na lang tayo nagpahinga, dito tayo sumilong, dito na tayo kumain. Umorder ako ng Susi Canton. Napakasarap ng Susi Canton nila dito. Bago lang daw to sila dito. Itong kasi may natandaan ako dati, may kinainan ako dito dati, pero hindi ito. Hindi ko alam kung saan eksakto yun. Basta alam ko dito lang malapit sa tapat nitong outpost ng pulis dito sa may Sampaloc.
Talisay, Batangas, no. So ayan. Ang pangalan nito ay JM and JP Canteen, no, dito sa may Sampaloc, Talisay, Batangas. Ayan, gusto niyo subukan pag kayo nag-ride dito at naghanap kayo makainan, napakaganda dito. Sarap ang kanilang luto dito. Bagong bagong kainan dito sa Talisay, Sampaloc, Talisay, Batangas, no. Okay. Let's go. Dito tayo, kaliwa, no? Paako ng Tagaytay. Meron pa din doon sa unahan yung tinatawag nilang Ligaya Drive. So dito tayo, Sampaloc, Tagaytay Road. Ayan. So ito, yung ahon dito, mas banayad ng konti yung ahon dito kaysa doon sa Ligaya Drive. Ang ano naman dito is mas matindi naman, mas technical yung mga twisties dito. Mas technical ang twisties dito, pero mas banayad yung ahon dito kumpara dun sa Ligaya Drive. Sa Ligaya Drive kasi yung mga twisties doon, mga technical twisties doon, masyadong matarik. Dito hindi siya masyadong matarik, pero mas technical naman yung mga twisties, mas bend, no. Dito mo makikita yung talagang ano na naka hairpin, no, na twisties. Ito hindi pa to. Doon sa unahan talagang naka hairpin na. So hindi tayo makapag-drone dahil umaambon at medyo mahangin. Kaya dito na lang, tsaga-tsaga na lang tayo dito sa GoPro. I think marami naman din na mga content creator at saka mga vlogger na nag-content nitong kalsada na to. So hindi na to bago sa inyo. Pero paborito ko pa rin daanan tong kalsada na to. Every time na aahon ako, dito ako dumadaan. Pag palusong, mas prefer kong dumaan doon sa Ligaya Drive kasi mas malawak doon ang kalsada. So dito pag paahon, ito yung kinukuha ko pag paahon. Mas nag-i-enjoy ako umahon dito. Ayan, oh. So ngayon umuulan, medyo madulas, kaya lalay lang tayo. Tulad nito, yung may mga debris, may mga dahon-dahon ng puno. Napakadulas niyan kapag nagulungan mo tapos napapreno ka ng bigla. Sigurado hihiga ka dyan. So sana hindi na bumuhos ang ulan. Kanina sobrang lakas ng ulan habang kumakain tayo dun sa JM and JP A3, no. Sarap yung kanilang doon, kanton na kung tawagin nila, Sosi Kanton, no. Daming mga sanga-sanga ng puno nakaharang sa kalsada, gawa ng baha ito. Kagabi, no. Tapos dito tanaw mo na yung Taal. Wow. Woohoo. Gilid tayo dito ng konti. Ito yung tinatanaw, may spot dito, parang ginawa nilang viewing deck. Oh, di ba? Napakaganda. Taal Volcano, guys. Taal Lake. Napakaganda. So, ngayon medyo foggy lang kasi masama yung panahon. Ayan, oh. Ito na yung hairpin na sinasabi ko. Ayan, oh. Kita nyo naman gaano ka talagang yan, oh. Sikong-siko. Ayan, di ba? Mas banayad yung ahon dito kaysa dun sa Ligaya Drive. Kaso nga mas technical yung mga twisties dito. Ayan, oh. Talagang sikong-siko yung mga twisties dito. Mabuti na nga ito ngayon dahil nilawakan na nila yung kalsada dito. Noon maliit lang to, 2 lanes lang to, tapos bagin na yung gilid. Ayan, guys, nandito tayo sa kalagitnaan, bumuhos yung ulan. At hindi po to basta ulan, malakas ang ulan. Ang bira, tumatakbo sila, oh. Ang bira, malakas ang ulan. Diretso na natin to. Ay, kailangan na ba natin magkapote? Medyo malalayo pa tayo sa Tagaytay, no? Mababasa tayo, wala tayong masilungan. Pambira. Ba't bigla siyang bumuhos? Kala ko tapos na yung ulan kanina pa.
Hindi pa pala naubos kanina. Lakas-lakas na nung kanina eh. Yohoy, ang lamig na nga, inulan pa. Oh, putik, dulas. Madulas na putik. Dulas to, may naipon na putik sa gitna. Nandito na po tayo sa Tagaytay. Saan sa taas ay yun na po yung rotonda ng Tagaytay, no? Tagaytay City. So hanggang dito na lang po yung ating ride for today, yung ating video for today, no? So sobrang lakas ng hangin dito. Ang lamig, lalo tayo nilamig dito sa tuktok. So hanggang sa muli, ito muli ang inyong Dudes Igniver, manlalakbay, no? Babus!